Hi everyone! So for today's video ay lilikom tayo ng gift. Not maglilikom, but or siyang, saan siya? Antay. Actually, marami akong gift na receive ng aking graduation. So, mayroon akong na-receive na gift from the family of my boyfriend na isa ka sakong bugas. Isa ka sakong bugas and from my mama, money bouquet. I was surprised kasi never ako nag-expect na makaka-receive ako ng money bouquet. Ito yon. Tapos meron pa ditong teacher. Wow! Teacher. Ayan. It is so lovely, guys. And also from my boyfriends. So, he gave me a new phone. Yes. So, thank you so much, everyone. And also for those people na nag-greet, thank you so much for all your greetings. I appreciate it. And now, parang ayaw kong itapon yung kanyang ano. Pero, let's try. Paano ba to ginawa? Magano lang tayo nito. Kasi i-keep ko siya, kasi ilalagay ko siya. Meron kasi akong parang siyang souvenir, mga ganon. Pagsama-samahin ko yung mga room names. Room names ko as college students. Yan. Uy. Ito, natanggal na yung isang ito. Ribbon. Ganun pala siya. Tapos, wait lang. Actually, mahirap siya. Yung ano lang, yung i-keep the ribbons, where I will try to keep yung some parts of the wrapper, pero hindi lahat i-keep. Kasi, para naman hindi siya masyadong bulky yung aking paglagyan ng ano. Tapos, ito, scotch tape lang ba itong ginagawa? Ano siya? Thank you so much, Mama. Oh my God, hindi ko siya alam kung paano ko siya. Wait, I need gunting. So there, gunting. As much as possible, ayaw ko masira yung ribbons. Kasi napakaganda kasi ng ribbons. Parang siyang, anong ginagawa ko? O, diba? Pwede mo siyang pantali ng hair. So, ito na yung ating ayan. Let's see, ba naman? Get this one. Feeling ko parang siyang oh my God. Sira ko na talaga siya ng buo. Takot kasi ako kapag masira ko. Hala, ayan na. Tanggal ko na yung flower. Ayan natin siya dito. Hindi kasi siya matutusok. Actually, pinagawa lang to ni Mama. Pinagawa lang to ni Mama doon sa... Nakalimutan ko sino yun. Nandyan siya. Flower. And all of... Ang hirap nanggalin yung mga pera kasi meron kasi siyang scotch tape kaya nag-ano siya, kailangan careful kasi meron siyang yung mga pandikit na scotch tapes, ganon. Wow! Yan lang. Ito na yung hundreds. Aray ko. Parang matutusok pa ata.
kuha na siyang i-keep. Baka mawala pa. So this is the final list. Tapos ito yung tag 50 pesos. Taran! Ayos natin. Ang yung cash is a total of 1,500. So, ganito siya. Tapos, yung pinabayad ni mama nito, total of 2K. So, first, then, ito sa second one. Papaka-uwi sa pamanibuki eh. Okay lang sa akin kahit isang rose lang. Pero na-appreciate ko pa rin naman din yung pamanibuki nila. Kaya lang, I am just so thankful. Thankful and blessed. Actually, my God, I am not ready. Alam niyo ba na para akong ano ba yun? Napag-isip-isipan ko na, what life after graduation? Kasi after the college graduation, specifically, kasi pagkatapos mo niyan, you are done. Tapos ano na yung plano sa susunod? Diba? What is your plan? What is your next goal? So, yung goal mo to finish college is already done. So, what is your next goal? So, for those students, for those fourth year students, you better have a plan. Kasi, after graduation, para kang maninibago, hindi ka na mag-prepare for the school, hindi ka na mag-prepare for the reporting, kung ano yung mga kailangan, mga academic task. Hindi na yung iisipin mo. Yung iisipin mo is paano ako kikita. At ano yung mga next kong gagawin para. Kasi yung purpose mo na nagtapos ka ng pag-aaral, di ba, is to have a better job. Now, your problem after your graduation, where do I find that job? Diba? Like, napilitan siya ng matuti matanggal siya. Ang napaka-good thing ng ginamit nila dito is yung polymer na money. So, ibig sabihin, hindi siya gaya nung old na money na anytime pag nilagyan mo siya ng scotch tape, para siyang yung ginamit doon na material kung paano ginawa yung old na money is masasama kung pag kinuha mo yung mga scotch tape. That is the good thing or the advantage. Pag nagmamani-bouquet kayo, yung gagamitin nyo sa polymer kasi hindi siya nasisira. Although nag-deform siya kung ano yung gusto yung petals na shape. Ganon siya, pero ang ganda ng ganyan, kahit anong pandikit mo. Kahit yung nakanalagyan kasi yung punti yung isa ng glue gun, pero hindi siya nasira. Natanggal lang yung glue gun. That is the best thing. Now, going back, if you are a fourth year student, tapos wala kayong plan, so you better have a plan after the graduation kasi kailangan nyo yan. Kasi like me, this is my day 1 after the graduation, pero ngayon ay parang napag-isip ko, magiging tambay naman tayo? No, it's not. Know your goal talaga kung bakit kayo nagtatapos ng pag-aaral. Is for you to get the better job, to get the job that you deserve. Tapos para makatulong na talaga your goals
Your purpose to meet your goal is to help your family, your friends, and also not only your friends, but also those people who help you finish, who help you to finish your college life. Ano yun? You better stick to your goal, to your plans. And I better suggest to have a plan talaga. Napaka-importante ng plan kasi pag wala kayong plano after the graduation, magiging tambay talaga kayo kasi hindi basta-basta mag-apply ng trabaho at kasi hindi mo alam na pang ilang kumpanya o pang ilang job application pa ang ah, maranasan mo bago ka makakuha ng ano talaga job na gusto mo at saka makakapag-provide sa iyo financially and also na makakapagbigay pa ka sa pamilya mo dahil hindi mo alam ang ano talaga ng yes. Yes, after mayahay yung buhay natin pagkatapos ng graduation kasi we are already done with the academic task. Pero alam niyo ba, para ka nasanay sa 4 years na gigising ka, kakain ka, pagkatapos mong kakain is yung poproblemahin mo lang yun is yung academic task mo. Pero ngayon poproblemahin mo, paano ka mabuhay sa gusto mo buhay. Like, gusto mong magkaroon ng magandang buhay, paano siya gagawin? Kanon yung mga naiisip ko na ang daming mga tanong na bumabagabag sa akin mind ngayon. Paano ko mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko? How can I help them? And yes. And just share lang din sa inyo na kanina is nagiging lonely na ako kasi ako nilang mag-isa dito. Tapos yung ano ko, yung parents ko, si mama, saka yung kapatid ni mama, saka si Gab-Gab, yung baby ko, at saka yung kapatid ko na lalaki, at saka yung kaniyang baby, and his asawa is nandun na sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang buhay-buhay, bumalik na sila doon. Tapos ngayon nagiging oh my God, parang nami-miss mo yung Saba eh. Even though nakakabisit na yung, grabe talaga yung pagkasaba diri dahil grabe talaga, wala mo paglagyan yung pagkasaba. Tapos ang napakaliit lang talaga ng space ko dito. Tapos ang dami namin. Tapos yung kapatid ko na lalaki is yun na lang talaga siya natulog sa labas. But still, we final na ano naman namin. Nagawa naman namin ng paraan. Tapos ngayon ko lang na pag ano, ang lonely pala talaga pag mag-isa ka lang. Ala. Ang ganda ng ano, ang ganda din ng scotch tape or ano pa din pandikit na itong ginamit. Kasi madali lang siyang ano, tanggalin. Hindi ka na mahihirapan sa kalisod sa pagtanggal. Grabe naman itong pag-e-effort na to. Alam mo ba yun? Nagbibigay nito is nag-effort sila na makapagbigay sila sa akin. Tapos ngayon naman ako yung binigyan. Nag-effort din ako para matanggal siya sa kaniyang pagka-pack. Para hindi siya masira. O diba? Just win-win. Win-win life. So, tapos na tayo. So, ito naman yung ating para mas-safe na. So, ay! Grabe naman yung pagkalagay ng I thank you so much, Mother, for doing. This is my first time receiving a money bouquet. At the most special thing ko, pagka-receive ko dito is yung mama ko yung nagbigay. So, yeah, it's so touching. Ay, nasira. Uy. So, ito siya. Napaka-cute. Very cute. And this is it, pansit. And now this is the money. So, ika-count natin. Baka nawala na isa. Oh my gosh.
nawala ng petals. So, expecting na 10 hundreds and also 10, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1,500 siyo. So, thank you so much, Mama. Kaya para pinagayapan siya. Yan. So, kaya meron na tayong pera. Thank you so much, Mom. And thank you so much for all your greetings, for all your gifts, especially to the family of my boyfriend. You're so very thoughtful. Alam niyo ba kung ano yung isa sa nagpapasaya sa akin ngayon? Kaya pala Makati yung ano, kasi nandito. Nilagay ko pa siya. Is lahat ng gift na natanggap ko is hindi ko siya wants. Ano siya, needs ko siya. Alam niyo ba yung pinagkaiba ng wants at needs? Wants is just gusto mo lang yung isang bagay kahit hindi mo na siya kailangan. Tapos yung needs naman is kailangan mo talaga yun sa pang-araw-araw mo. Yung parang siyang basic needs mo. Tapos bakit nagiging basic needs yung pera? Una sa lahat, hindi tayo makakakain dito sa city pag wala tayong pera. Kasi hindi tayo makakapagtanim and hindi wala tayong bahay na matitirhan dito sa city pag wala tayong pera. So, para sa akin, the money is needs na siya. So, nabilang na siya sa basic needs because, excuse me, here in the city, we cannot live without the money. It's a must. Kasi, wala tayong farm here, wala tayong kayutaan para makapagtanim-tanim ka, unlike sa province na kahit na wala kang pera is makakakain ka kasi pwede kang magtanim ng yung mga saging, yung mga kamuting kahoy, yung mga kamote or ano pa ba yung mga pwedeng alternatives ng rice. Tapos another basic needs na aking natatanggap is the rice. One sack of rice from Mother Bernalyn. So, thank you so much, Mother Bernalyn, for the gift. At napakasaya ko kasi hindi na kami bibili next week kasi meron pa naman kami nabiling 10 kilos. Pero since marami kami this past 3 days, so parang siyang naging ano na talaga siya, na downgrade na yung nakuhaan na yung rice na binili namin. And another na basic needs na aking natatanggap is yung cellphone from my boyfriend. So, pumili siya talaga ng cellphone. Actually, matagal na niya gusto akong bilhan, pero ako yung ayaw. Kasi nga, hindi ko pa naman siya kailangan in the first place nung nagpa-practicum ako kasi meron naman kaming laptop. Doon pwede naman ako makapag-edit. Pero, tapos ngayon naman is, basically, hindi talaga ako, hindi, wala sa isip ko na bibili talaga ng cellphone kahit graduate ako. Pag gusto ko ako mismo yung bibili sa sarili ko ng cellphone, yung talagang gusto ko na cellphone. Tapos, yung yung hindi siya, yung loan, yung ganon. Kasi ayaw ko maglo-loan kasi parang yung piniloan mo is magta-times 2 siya sa original price ng phone. Tapos sabi niya, magagamit ko naman din yan daw yun. Kasi nga nagbablog na ako. So magagamit ko naman siya sa pagbablog. So since my graduation that time is approaching, so nabili namin siya last, 31, May 31 I think. Kung hindi ako nagkakamali. So, nabili namin siya ng time na yun sa, talaga niya ako, para siyang nagiging sales lady that time. Kasi, alam niyo ba yung hindi ka talaga titigilan hanggang mag-change yung mag-change yung aking utak. Sige na nga, bili na tayo, gano'n. Kasi, pinapanano niya sa akin yung yung benefits pag bumili kami that time and after graduation. So, yan, sabi niya sa akin, pwede ka makapag-vlog, pwede ka mag-video during your graduation or during your rehearsals kasi
mapakinabangan ko daw yung phone na bibilin ko na bago kasi makakuha ko ng good video and also makakapag-upload ako everyday that time. So makikita nyo sa aking YouTube channel na ang dami kong na-upload dahil yun, bago yung phone ko hindi na full storage. So hindi, kasi yung sa old phone ko hindi na akong makakapag-edit kasi full storage nga siya. Every time na magdi-delete ako, so agad-agad na full storage siya. So hindi ako makapag-edit ng magandang ano, lalong-lalo na mabigat kasi yung mga pag nag-edit kayo sa CapCut. Ganun yung nangyayari. Kaya lagi siyang nagko-corrupt. Tapos yun lang. Tapos sabi niya, bibili na tayo. Kaya one of the reason ko bakit na-change yung aking mind. Sige, bibili na tayo. Kasi doon sa sinabi niya na to capture the moment na ng aming graduation. So that's one of the most amazing part of my life kasi sino pang mag-aakala na I already 27 years old and ngayon ako nakapagtapos ng grade, I mean 40, college. It's because ang dami kasing nangyayari sa aking buhay. So when I was in grade 9 to last 2014 and 2015. So, hindi ako nakapagpatuloy sa pag-aaral kasi nga nabuntis ako. So, and then, after ng pagkabuntis ko, so nag-aral ako ulit. So, bali, nag-stop ko ng 2 years. So, hindi ako bagsak. Nag-stop talaga ako kasi niluwal ko yung baby ko. And after that, nag-inalagan ko siya na for 1 year. And then, after that, so, nag-school ako ulit. Then, pagkatapos naman ng pag-school ko, so nandun na yung pandemic that era. So, dumating yung pandemic. So, during the pandemic, kasi hindi ako nakapag-enroll ng college, it's because ayaw ko ng online class and also the module because ang hirap maintindihin ng lessons kahit na naka face to face pa kayo, meron talaga yung nagde-discuss sa inyo at basta there's a big difference na pag sa face to face talaga kasi pag sa face to face kapag mayroon kang lesson na hindi mo naiintindihan is nakapag-ask ka sa inyong classmates, hindi kaya sa prof mo na kung paano siya kinuha, paano naging ganyan yung answers niya, ano yung way ng pag-solve, ganun. Tapos, ang hirap talaga pag sa online yun. Lalong-lalo na yung gusto ko talaga na course is, first choice ko talaga is IT, yung computer science. Tapos yung second choice ko is teacher, so math talaga. Kasi ayaw ko mag-English, ayaw ko mag-Filipino, ayaw ko din mag-science. The main reason why ayaw ko mag-English kasi ang dami talagang, alam niyo ba yun, basta ang daming, I love English, pero ang dami kasing hassle sa English. Tapos ayoko din mag-Filipino kasi some parts or some term na Filipino is ang hirap intindihin. Basta nahihirapan ako intindihin. Unlike sa math, you can use either. So, Filipino, Bisaya, or tapos yung ano mo lang is kailangan ka mag-study kasi kailangan mong matutunan yung paano ginawa yun. Yun lang. Tapos ayoko din yung sa Sokstad kasi ang dami kasing dapat sa ulo and that is very negative talaga ako dyan kasi oh my God, I am not good in memorizing things. Ayoko na yan. Kaya tapos gusto ko yung science pero during our enrollment last 2022 is wala kasing, hindi pa nag-offer yung school namin ng science. So, nung third year na kami, doon pa sila nag-offer ng science. That is the main reason why kung bakit hindi ako nakakuha ng science. And I am just so thankful lang din na nagiging math major ako kasi ang dami kong na-explore, ang dami ko ding natutunan. So, and isa sa mga natutunan ko sa pagiging math major, hindi siya madali, pero career siya. And then, although na hindi siya madali, is parang nakikita ko yung sarili ko na hindi na ako mag-teacher. Is that because math major ako. It's because ang lalaki ng mga students, mas malaki pa sila, mas matangkad pa sila kaysa sa akin. Tapos parang hey friend, hey you, hey George, parang ganon. Parang
there's some part na parang hindi ako, ayokong magiging salbahe, gano'n. Para siyang, hindi ko lang alam pero parang strict. And stricta talaga ako sa totoong buhay, kung alam ko lang. Napakasalbahe ko na tao, pero parang hindi ko siya ma-apply sa talagang pag nandun na talaga kayo sa field, kasi ang dami kasing dons, kasi bawal mo pasabihan yung mga ano mo. Tapos pag ikaw talaga yung teacher, kung ano yung nakasanayan mo sa araw-araw, kahit na nasa bahay ka lang, is hindi mo talaga mawala yun sa sarili mo na yung, siguro sa iba is maka-offend siya, pero para kung close tayo, hindi siya makaka-offend yung gano'n. Basta alam niyo na yun. Kung hindi niyo naintindihan, intindihin niyo na lang. So, yeah. And, kung saan na tayo naabot, diba? So, I think that would be all for today's video. Yan lang muna. And thank you so much for all the greetings, for all the gifts. I appreciate you all. And tomorrow, i-update ko na lang kayo sa aking job hunting. Kasi mag-job hunting na tayo. And magbablog ako na yan kung paano ako mag-apply, kung saan ako apply, and then kung ano yung mga pros and cons, ganon. So yeah, see you there. And if you have any questions about me or any questions about the video, clarification and all, so you can comment that in our comment sections. Yeah, that would be all. Bye bye. See you in my next video.